Hallelujah. So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome. Welcome sa ah, gabing ito. At sa gabing ito, no, syempre, palalakasin muli natin yung ating mga sarili. Amen? Dahil ito tuloy-tuloy po yung ating theme for this month, no. At sa gabing ito, no, ang nais kong ibahagi sa inyo ay pinamagatan ko siya bago tayo mag-pray na trusting God. 'Di ba kasi para mapalakas yung ating mga sarili, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi kung minsan ang tao masyado nang nagtitiwala sa kanilang mga sarili. Amen. Saka sarili nilang karunungan, saka sarili nilang kaalaman, katalinuhan, 'di ba? Ganon eh. So, let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, God. We thank you for your Holy Spirit, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon. Hayaan mo, O God, na maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa bawat isa, Panginoon, sa bawat kapatid na narito, as well as sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. Mangusap ka, O God. It's not by might, nor by power, but thy Holy Spirit, O God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat muli. Sa iyo namin lahat ito tinataas. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, sa gabing ito, no, ang pinamagatan ko siyang trusting God. Ang ating verse na babasahin ay sa Ecclesiastes 2. Lagi itong nababanggit ni Pastor Felix, naalala ko nga last time, no, nung nangaral siya at kahit nung nasa Giginto, lagi niyang nababanggit, no. Sabi diyan, wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. Next, sabi niyan, at sino ang nakakatiyak kung siya ay marunong umangmang, gayon man siya pa rin ang magmamana sa lahat ng pinagpaguran ko at ginagamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. 20, ayan, no? Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpapagod ng husto sa mundong ito. Tandaan po ninyo yan, no? Minsan ganun yung kaisipan natin eh. Hanap buhay dito, hanap buhay doon. Pero tandaan mo, kapatid, lahat ng yan, iiwanan mo lang yan. At hindi ka tiyak kahit ikaw na ang pinakamayamang tao dito sa mundo. Sabi nga ni Pastor Felix, no? Ikaw na ang pinakamayamang tao dito sa mundo. Lahat yan, iiwan mo pa rin yan. At yun nga, sabi sa ating verse, hindi ka nakakatiyak. Kung yung mapag-iwanan mo, maalagaan ba yan? Matalino ba siya? May karunungan ba siya? Upang gawin at mapalago kung ano yung iniwan mo sa Kanya. Diba gano'n, no? Kung minsan nawawala na yung pagtitiwala sa Panginoon masyado nang nagtitiwala sa sarili. Amen. Next slide. Sabi diyan, no? Ito nga, this is the reality for those people who are trusting themselves rather than trusting God. Ito yung katotohanan di ba? Ito yung reality sa mundo, di ba? Na kailangan ma-achieve ko to. Kailangan marating ko to. Walang masama, di ba? Walang masama na nag-aaral tayo, yung mga kabataan, makatapos ng pag-aaral. Siyempre, kalakaran na talaga yan. Kaya nagpakahirap yung ating mga magulang para kayo makapag-aral, para makatapos ng pag-aaral. Pagkatapos, sasabihin, para ikaw naman ang
tutulong sa amin. Naalala ko tuloy si Maxine eh. Maxine biniro lang siya ng papa niya eh. Maxine pagkatapos mo mag-aral, ikaw naman yung magbibigay sa amin. Iyak ng iyak si Maxine. Hello Maxine. Iyak siya ng iyak. Bakit naman daw ipinasa sa kanya? Na-pressure daw siya kasi bakit daw kailangan na siya daw ang susupport sa magulang niya. Sabi niya ganon. Hindi naman, binibiro ka lang ng papa mo, no? So, ganon kasi, lalo sa ating mga Pilipino, no? Ano na natin yan eh, nakaugalian na natin. But then, next slide, pero kinumpose ko lang po yan, no? Sabi diyan, beyond the expectation of human nature, sa ating kaisipan, no? Everything is changed in this age. Alam nyo ba yon? Nagbago na eh, di ba? Sabi nga, computer age na. Maraming matatalinong tao at gusto na nga nilang palitan ang lahat ng bagay. Tama ba yon? Marami na nga yung matatalinong tao. Marami ng mga buhay na nasira dahil sa katalinuhan ng mga taong ito. Amen. Sige, kapatid. Sabi diyan, ang karamihan, ayan, gustong magpayaman. Hindi inalintana ang buhay ng nakakarami. Lahat na, lalo na sa higit na nangangailangan. Amen. The most affected here are the children of this generation. Totoo ba yon? Di ba no? Yung mga kabataan ngayon, nalalaso na yung mga isip nila. Nasisira ang buhay ng mga kabataan natin. Amen. Next, sabi diyan, ang bawat isa ay gustong magkaroon ng kapangyarihan. Ito yung nilalagay sa kanila ng kaaway, no? Sa lipunan, gahaman sa salapi, and they intended themselves to be well known. Ayan, gustong sumikat. Gustong mag-artista. Diba? Ganon ngayon. Yan daw yung pinakamadali. Madaling kumita ng pera. Diba, no? Ang kaguluhang ito ay likha ng dyablo. So maging aware tayo mga kapatid. Aware ka sa paligid mo dahil minamanipulate tayo ng kaaway. Even our days, no? Sa social media, no? Grabe na ngayon. Pwede ka nang siraan agad ng mga tao. Pwede nang kung ano-anong i-post na mga kasiraan mo. Kaya mag-iingat po tayo at ang sabi diyan, next slide, walang kabuluhan ang mga bagay na pinagtutuunan ng tao kung ito'y galing sa kasamaan. Everything is in vain. Amen? Kung ang lahat ng iyong pinaghirapan, lahat ng na-achieve mo ay galing naman sa masama, sabi nga nila, Pastor, tumataya ka pa rin ba ng loto? Nagsusugal ka pa rin ba? Baka sakali, manalo. Pupunta ka pa rin ba sa casino? Alam nyo, may mga, hindi natin kapatid, pero Kristiyano pa rin. Kristiyano at pumupunta pa rin sa casino. Yung nakakalungkot. Nagbabaka sakali. One day millionaire. Di ba? Baka sakali, tatama ako. Kaya sabi nga, no, everything is in vain. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay na yan. Lalo na kung ang kayamanan na yan ay nakukuha mo lang din sa kasamaan. Amen? Sabi nga, si Lord ang nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay. Amen? Si Lord lang. It is He who gave you the power to get wealth. Si Lord lang nagbigay sa'yo ng lakas. Si Lord lang ang nagbigay sa'yo ng karunungan.
yung mga talento mo para makapaghanap buhay ka. Amen? Si Lord lang ang nagbigay sa iyo ng trabaho, 'di ba? Negosyo, ano man 'yan. Sabi sa ating next verse, 21, lahat ng pinagpaguran ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan. Siyempre naman, kailangan dyan ng karunungan. Everything na ginagawa mo, kailangan ng karunungan mo niyan, no? Kaalaman at kakayahan. Amen. Siyempre, kailangan ng kakayahan mo. At ngunit, pagdating ng araw, ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito ay hindi tama. Amen? Kaya kapatid, isa lang po ang inaano natin dito, no? Huwag mong kalimutan si Lord. Trust Him. Everything kailangan ibigay mo lagi sa Panginoon. Hallelujah. Next verse, 22, no? Sabi diyan, nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit, para saan ba ang pagpapagod na ito? Amen. Hallelujah. Alam nyo, naalala ko, no? Sige muna, sa next slide muna natin. Sabi diyan, no? Do not trust yourself, always trust God. Amen? Common na common yung word na yan, no? Trust in the Lord with all your heart, no? And lean not on your own understanding. Tandaan po natin yan, kapatid. In all your ways, ito yung pinakamahalagang bagay. Lahat ng in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Amen. Para ituro niya sa iyo kung anong dapat mong gawin. Ano man niyang ginagawa mo, kapatid, simpleng business man yan, lagi mong ibigay sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento ni Sister Remy, no? Si Sister Ria, ayan, nagtitinda kasi si Sister Ria, no? Lagi niyang binibigay sa Lord. At anong nangyari, no? Nagugulat siya. Yung mga paninda niya, nabibili, no? Alam niyo, sabi nga, kaya pala sinabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Alam niyo, kapag inunan niyo si Lord, lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan mo, alam ng Lord yan eh. Anong pangangailangan mo sa araw na yun? Basta ipagkatiwala mo sa Kanya. Amen? At ituturo niya sa iyo yung pamamaraan, yung daan. Bibigyan Kanya ng katalinuhan. Bibigyan Kanya ng kaalaman kung paano ka kumita ng pera. Pero kapag sarili mong diskarte, magfe-fail po yan, mga kapatid. Hallelujah. And I remember, no, naalala ko to yung kwento na to. Nung hindi naman lingid dito, no, na nagkahiwalay kami dati ng asawa ko at nagkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya. Nagkaroon po ako ng anak doon sa kinasama ko. At yung anak ko na yon, masyadong sunod sa layaw dati nung bata siya, no. Alam niyo kung bakit? Siyempre, binabayaran ng pamilya, ng father niya, yung time. Yung time na wala siya sa tabi ng anak niya, ng pamangkin niya, nila, yung apo nila, lahat yun puro pera, pera. Pera laging binibigay. O ito, original na sapatos, original na damit, branded na ganito, branded na ganyan, puro material na bagay ang binibigay. Alam niyo kung anong nangyari? Dumating sa point, nagloko yung anak ko sa pag-aaral niya, no? Actually, sa awa ng Panginoon, dahil that time, no, nung lumapit tayo sa Lord, nakagraduate ng high school. Pagdating ng college, nagloko ulit, umabot po ng 7 years sa college para pong nagdo-doctorate.
Kasi sa tagal ng pag-aaral, kasi po, sunod sa layaw. Amen. Yan po kapag wala po tayo sa Panginoon. But praise God, no, napakabuti ng Panginoon dahil nakakilala in the end, no, nakakilala po siya sa Lord. Natutunan po niya yung mga bagay sa Panginoon at nag-straight po siya sa kanyang pag-aaral, nakatapos po siya ng pag-aaral, nakapagtrabaho po siya ng maganda, purihin ang Panginoon. Kumbaga, iba kapag nasa Panginoon ka talaga, He will direct your paths. Amen. Ituturo niya sa iyo. Sabi nga, kapag wala ka sa Panginoon, walang direksyon ang buhay mo 'di ba? Kahit gaano pa karami ang pera mo, kagaya nung anak ko nga, example ko, hindi na ako lalayo. Walang direksyon yung buhay niya, puro barkada, batang-bata pa, natutong uminom, natutong magsigarilyo, lahat ng bisyo. Buti na lang, hindi pinasok ang drugs. Pero sa ganon, at natutong mahilig sa chicks, di ba? Yung ganon, nakakalungkot, but praise God, sabi ko nga, nakabawi. Nakabawi dahil napakabuti ng Panginoon. Sabi nga ng ating awit, Lord, napakabuti mo. No? Tapat ang Diyos sa mga buhay natin. Amen. Sabi nga dyan sa susunod nating verse, no? Sa gitna ng ligaya, tandaan po natin yan. Sa gitna ng ligaya, yan, masaya tayo, dumating ang kalungkutan. Kahit anong saya, kahit anong, di ba yung mga iba, no? Kaya sila umiinom kasi nalulungkot, di ba? Kaya sila nagbibisyo dahil nalulungkot. Ngunit, anong sabi diyan? Ang kaligayahan ay maaring magwakas sa pananambitan. Baliwala lahat yan. Amen. At the end of the day, malungkot ka pa rin kapag wala kang Kristo sa buhay mo. Iba yung may Kristo ka sa buhay mo, iba yung saya. Amen? Kahit, yes, dumarating ka sa sitwasyon, may struggle, malungkot, pero agad yang pinapawi ng Panginoon. Iba yung joy, kasi peace, joy, di ba? Nasa ating Panginoon, binibigay niya sa atin. Kaya sabi nga doon sa salita, no, parang kasabihan, sa huli daw ang pagsisisi. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung minsan, sana nagtapos ako ng pag-aaral. Maraming what if, buts. Diba? May mga sana pala, nakinig ako sa magulang ko. Amen. Mga kabataan, alam nyo, walang sinasabi ang ating mga magulang na nakakasama sa atin. Tandaan po natin yan. Sabi nga, nasa huli daw ang pagsisisi. Sana nakinig ako sa nanay ko noon. Diba? Ganon, no? Sana naniwala ako. Pero kung in-acknowledge mo sana si Lord. Kaya praise God sa ating mga kabataan, praise God sa ating mga kapatid na tuloy-tuloy na nandito, naglilingkod sa Panginoon at purihin ang Panginoon dahil andito ka ngayon. Kung minsan, no, anong sabi dyan? Next. Sabi dyan, not unless we surrender ourselves to God. Amen. Lahat yun, kalungkutan, lahat yun, kung ano man yung pinagdaanan mo, mapapawi lahat yun, no? Not unless we surrender ourselves to God. Wala sa anumang kayamanan sa lupa ang makakapagbigay sa atin ng saya, kundi ang kagalakang nagmumula sa Diyos. Amen?
yan lamang po talaga ang kumpletong saya. Complete package kasi si Lord eh, di ba? Kung minsan, no, I hope wala na sa atin ng ganito. Kung minsan naiinggit tayo sa iba, di ba? May ganyan, no? Naiinggit tayo sa iba para higit kang mapalad, di ba? No? Kung minsan naiinggit tayo, ay, bago yung TV nila 65 inches. Nakabili sila. 2-door ref. Kailangan makabili rin kami niyan. Di ba? Ganyan, no? Ang kalakaran ng mga tao. Pero alam mo kapatid, sabihin mo sa katabi mo, higit kang mapalad. Kasi nandito ka ngayon. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Higit tayong mapalad dahil kilala natin yung Diyos na pinaglingkuran natin. Close kayo. Amen. Hallelujah. Sabi nga, di ba, maglaho daw ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen. Mawala lahat yung bagay kasi ang mga bagay na yan ay pansamantala lamang yan. Amen. Pero ang pangako ng Diyos sa iyo kapatid ay mananatili. Ang pangako ng Diyos ay mananatili at totoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Next verse, sabi diyan, ayan, ang mabuti pa, ayan, gusto ni Lord, happy tayo. Yan yung sinasabi ni Pastor, no? Ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom at kinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Hallelujah. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Amen? Kaya nga pala sinasabi, enjoy natin yung blessing ng Lord. Di ba? Enjoy natin. At next, sabi diyan, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Wow! Hallelujah! Lahat yan, binigay na pala sa atin ng Diyos yan dahil mahal ka ni Lord. Kinalulugdan ka ni Lord. Kaya lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo, binibigay niya sa'yo. Lahat ng bagay na nakakabusog sa'yo, hallelujah, ipinrovide ng Lord yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At anong sabi diyan? Next, meron word. Ayan. Ang makasalan, hindi pa pala tapos. Ang makasalan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Praise God. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Hallelujah. Yung mga iba dyan, nagtatrabaho para ibigay lang daw yan sa atin. Amen. Kaya pala, mamaya pagkatapos natin, bigay nyo na kila Pastor Felix yan. Lalong-lalo kay Pastor Benji. Malapit na yung kaarawan niya. Praise God. Hallelujah. So, sabi diyan, may word si Lord, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi diyan, ipahatid sa mga mananampalataya na ang biyaya ko ay sapat. Amen? Ang biyaya ni Lord, sapat yan sa atin for the day. Huwag tayo mag-isip. Sabi nga, huwag daw nating isipin yung kakainin natin kinabukasan. Kahit sapat lang daw yan para sa araw na yan. Hallelujah. My knowledge and wisdom is so rich. Mayaman ang karunungan ng Diyos. Hallelujah. Next. Masagana ang kayamanan ko at ipagkaloob ko sa mga anak ko na gumagawa para sa kaharian ko. Amen. Praise God. Excited na ba kayo? Sabi nga sa mga word dito, no? Malaki
Malaki ang inihanda ng Lord para sa atin. Amen. Payamanin mo ang iyong sarili ng mga karunungan na galing sa akin. Amen. Everyone desire for wisdom. Yan yung higit na i-desire mo, kapatid, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Kapag may karunungan ka kasi na nagmumula sa Diyos, mangungusap si Lord sa'yo, ituturo niya sa'yo kung anong dapat mong gawin. Sabi nga kanina, no, He will direct your paths. Amen. Ituturo niya sa'yo kung anong dapat mong gawin. Ituturo niya sa'yo kung ano yung i-open mo na business, di ba? Sa ating mga kapatid, proven na yan. Amen. Hallelujah. Sabi sa Romans 11, verse 33, sabi diyan, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan. Hindi natin kayang abutin yung karunungan ng Diyos. Amen. At kaalaman, sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang kapasyahan? Hallelujah. Sino ang makakaunawa ng kanyang pamamaraan, gaya ng nasusulat. Amen. Kaya nga sabi dun sa lagi, gasgas na to, favorite nating verse na to, no? He is able to do exceedingly, abundantly, di ba? More than we ask or think, higit pa sa ating iniisip, kayang gawin ng Diyos. Amen. Yung pamamaraan ng Diyos, iba kaysa pamamaraan natin. Amen. Iba yung ginagawa ng Diyos kaysa ating ginagawa. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At naalala ko rito, no? Sabi nga, anong halaga daw ng kayamanan sa lupa kung malayo ka sa Diyos? Amen. You want to invest more and more, di ba, no? Malalaking bahay, syempre gusto natin yan. Walang masama, walang magagarang kotse, di ba? Lahat ng ito, tandaan po natin, lahat ng ito ay walang kabuluhan kung malayo ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tandaan natin yung verse, no? Next verse natin. Kilala nyo ba yung kapitbahay nyo? Yung mayamang binata. Diba, no? Ito yung kwento niya. Sabi niya, pagkatapos sabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naiipon. Sarili. Diba? Ganon. Okay na ako. Marami na akong na-invest. Marami na akong pera sa bangko. Diba? Marami ka nang naiipon para sa mahabang panahon. Anong sabi niya? Kaya't magpahinga ka na lang. Sabi niya sa kanyang sarili, no? Kumain, uminom, at magpakasaya. Next. Sabi diyan, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, kukunin ko na ang buhay mo. Kanino ngang mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Diba? Sabi natin kanina, doon lang mapupunta yun sa susunod sa kanya. At hindi niya nga alam kung maaalagaan yun. Pero kapag nasa Lord, yung mga anak natin, nadala natin sila sa Panginoon, for sure, no? Sigurado ka. Kung ano man yung pinaghirapan mo ngayon, maaalagaan yon. Gusto kasi ni Lord, no? Sabi diyan sa 21, sabi ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya pala gusto ng Lord, payamanin natin yung sarili natin, no? Para ano? Para maging blessing ka rin sa iba. Pinapayaman ka ng Lord, pinapasagana ka ng Lord, hindi para sa sarili mo lamang. Sabi nga, maging maawain, matulungin, mahabagin. Sabi word ng Lord kay Pastor Tony, no? Kaya ka pinapasagana ng Panginoon, it's not just for you and for your family.
dapat maging pagpapala ka rin para sa iba. Lagi mong iisipin, Lord, hindi lang to para sa akin, para din to sa iba. Kung ano yung may contribute mo. Hindi po nananawagan dito ng pagbibigay ang ating kapastoran, hindi po nananawagan dito ng pagbibigay para sa kanilang sariling kapakanan. This is for the glory of God. Ito ay para sa gawain ng Panginoon. Nananawagan po tayo rito ng pagbibigay para makatulong din po tayo sa iba. Amen. Tandaan po natin, hindi lang po yan para sa ating mga sarili, hindi lang po yan para sa SMHG family, kundi tumutulong din po tayo para sa iba. Meron po tayo maraming Bible study, di ba? Ang mga Bible studies po natin, malalayong lugar, syempre magagasolina, at may mga times po na nagpapakain po tayo dyan, di ba? Lahat po yan, yung ating mga pinagkakaloob, ay ginagamit po yan para sa kaharian ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At kapatid, you are blessed. Tandaan mo, lagi mong iisipin, you are blessed to be a blessing to others. Amen. Tandaan mo kapatid, kaya ka pinagpapala pala ng Panginoon, hindi para ipasikat mo, hindi para ipagyabang mo, kundi kaya ka pinasasagana ng Panginoon para ikaw din ay maging pagpapala para sa ibang mga anak niya na may kakulangan. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, next verse, karunungan ang pangarap ng taong may unawa. Ayan. Mas pagka may karunungan tayo na nagmumula sa Diyos, iba yung pananaw natin eh. 'Di ba? Iba yung karunungan na nakukuha lang natin sa ating human nature eh, 'di ba? Taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Amen. Naku, ano na naman kaya ulam namin mamaya? Paggalagalan, ano na naman kaya ang isasaing namin mamaya? Wala na. Di bale, mamaya dadaan na si Bombay. Imbes na magdasal, imbes na lumapit sa Panginoon, sa kapitbahay lalapit. Tandaan, first and foremost, dapat kay Lord ka kaagad hihingi ng tulong. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, no? Sabi nga dyan daw, taong mangmang yun eh. Yung pag-alagala yung isip. Amen. Dapat nating isipin na bawat tao daw darating sa kamatayan, at kung dumating man ang panahon na yan, anong buti, hallelujah, anong buti ang maidudulot sa inyong pagpapakahirap at pagpapakayaman. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa binigay mong karunungan sa amin. No? Next, sabi diyan, lahat ng ito ay mawawala ng kabuluhan. Iiwan mo din ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ipinanganak kang hubad, hubad ka ding lilisan. Tandaan mo yan, kapatid. Wala ka namang dinala dito sa mundo eh. 'Di ba? Actually, nung ipinanganak tayo, hubad tayo eh. Pag alis natin, pwede mo ba dalhin yung kayamanan mo sa hukay? Hindi. Amen? At anong mangyari sa katawan na yan? Mabubulok lang yan. But then, kapag kilala mo si Lord, kapag may relasyon ka kay Lord, anong mangyari? Magkaroon ka muli ng reunion, di ba? Kay Lord. At saganang buhay. Buhay na walang hanggan. Amen. Kasi kaya pala talagang sinasabi sa atin ng Panginoon eh. Share natin yung kabutihan ng Panginoon. You will be my witnesses. Witness tayo na grabe ang Lord sa buhay ko.
Grabe ang Lord ng ginawa ng Lord sa pamilya ko. Di ba po? So, sabi diyan, next verse, yan, alam naman niyang lahat ay mamamatay. Di ba po? Alam naman natin, kasama ang marunong, maging mangmang, o hangal, sa lahing magmamana, yaman nila'y maiiwan. Amen. Praise God. It doesn't matter kung as long as kay Lord ka, hindi ka mabibigo, hindi ka nagkakamali, kapatid. Hallelujah. Sabi dyan sa ating next slide, no? Yan, wala ring kabuluhan ang mga bagay na ginawa mo sa lupa kung malayo ka sa Diyos. No one could give us this kind of contentment except Jesus. Nararamdaman nyo ba yon? Kontento ka lang sa buhay mo kahit hindi ka naman ganun ka sagana, enough lang. Pero dahil kasama mo si Lord, masaya ka, di ba? Kontento ka sa buhay mo. Kaya pala yun ang sinabi ni Pablo, no? He learned to be content, di ba? Sabi niya, natuto siya nung siya'y wala. Natutunan siya nung meron siya, di ba? Matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Kasi kapag hindi ka kontento, yan yung pamamaraan na gusto mo ma-achieve, yung mga na-achieve ng iba. Kaya minsan, kahit sa masamang paraan, ginagawa natin. Amen po ba? Kaya tandaan po natin yan, no one could give us this kind of contentment except Jesus. Sabi nga, if we acknowledge Him in every decision in our lives, He will direct our paths. Amen. Kapag ina-acknowledge natin si Lord, tuturo niya sa atin ang tamang daan. Nasa tamang daan tayo, wala tayo sa dating daan. Diba? Kasi yung dati nating dinadaanan, iba yun eh. Liko-liko yun eh. Diba? Praise God, dahil natutunan natin yung daan patungo sa kasaganaan. Kasi pag nasa Lord tayo, masagana tayo sa lahat ng bagay. Kasi lahat, idaragdag niya na lang sa atin eh. Amen ba? Sabi nga ni Haring Solomon, no, sa lahat ng kanyang pinagpaguran, na ginamitan niya ng karunungan sa mundong ito may walang kabuluhan. Amen. Si Haring Solomon, no, best friend ni Pastor Felix yun eh. Kasi lagi niya in-example yun. Grabe, matalinong tao, maraming kayamanan. Actually, di ba sa nabanggit ni Pastor Felix the last time, 700 yung kanyang asawa, no? At 3 yung kanyang mistress, 1,000. So, happy-happy. Pero, naramdaman ni Haring Solomon yung emptiness sa puso niya. Iba pala ang buhay kapag nasa Panginoon ka. Hindi na mahalaga lahat tong na-achieve ko. Hindi na mahalaga lahat itong kayamanan ko, yung mga magagandang babae na naging asawa niya. Pero higit daw ang kasiyahan kapag nasa Panginoon siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi diyan sa ating next slide, stop trusting yourself. Trust God. Amen? Okay ba yon? Magtiwala tayo sa sarili natin. Baliwala lahat yan. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, even sa iyong pag-aaral, sa mga kabataan, pag nag-exam na, tiwala mo kay Lord lahat. Pero mag-aaral ka rin ha. Baka tiwala lang ako sa iyo Lord bukas. hindi naman nagre-review, di ba? Pero si Lord ang nagbibigay sa iyo ng katalinuhan. Tandaan mo po yan. Sabi sa ating next slide, sabi dyan, no? Yan, John 15, 5, I am the vine,
You are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Kapag wala ang Panginoon, wala ho tayong magagawa. Kapag malayo tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Afar from Him, you can do nothing. At hindi ka mamumunga, kapatid. Sinisigurado ko sa iyo, kapag naka-attach ka sa puno, lalago ka. At anong susunod? Mamumunga ka. Diba? At tiyak, gagamitin ka ng Lord, diba? Nananawagan si Lord sa iyo ngayon. Maraming open door. Sabi nga, itong 2024, malakihan ang gagawin ng Lord. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Just continue to bear much fruit. Kailangan naka-abide tayo sa puno. Naka-abide tayo sa Kanya. Amen. Upang tayo ay lalago. Amen. Hallelujah. Next slide. Sabi diyan, sabi nga, for we are His workmanship. Diba? Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Bago ka pa likhain, di ba, sabi nga na, lagi ko naalala si Pastor Pina, bago ka pa nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, alam na ng Diyos. Kung anong gagawin niya sa'yo, kung anong maging ka, di ba? Sino mag-aakala na si Ate Belinda nyo ay naging pastora pala. Ang buhay ko noon, magulo, manginginom, nagda-drugs, lahat ng kalayawan sa mundo, ginawa, pero hindi yan tinitingnan ng Diyos. Amen? Dahil gusto ni Lord, baguhin tayo. Nung nakilala mo si Kristo, isa ka ng bagong nilalang, wala na yung dati. So patay na yung dati. Di ba, Sister Remy? Hallelujah. Sabi diyan, sa ating next slide, yan, nilikha ka niya, kaya alam niya ang mga bagay, naiyak tuloy ko, tungkol sa'yo. Kahit ang buhok mo ay bilang niya. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Mahalaga ka sa Kanya. Trusting God is the best option. Amen? Kahit buhok mo, kapatid, bilang ni Lord yan. Kilala Kanya. Mula ulo hanggang talampakan. Sabi nga ng ating verse muli, no? Proverbs 3:5-6, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And do not lean, not on your own understanding. Hallelujah. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Amen. Tandaan mo, kapatid, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. At kilala ka ni Lord. Amen. Sabi nga, gusto ko lang, naalala ko din, no? Favorite natin lahat to, Jeremiah 29:11. Sabi niyan, Jeremiah 29:11, gusto ko lang ipakita para ma-build yung ating mga sarili, mapalakas. Amen. Sabi nga, for I know the plans I have for you. Diba sabi ng Panginoon, for I know the thoughts that I think towards you. Alam ko yung mga iniisip ko sa iyo, kapatid. Sabi ng Panginoon, that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you a future and hope. Gusto ni Lord, bibigyan ka ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Tandaan mo, kung nandito ka man ngayon, hindi nagkamali si Lord sa'yo. Kaya ka nandito, gusto mo maging close kayo ng Panginoon. Gusto mo makilala pa si Lord. Gusto mo gabayan ka niya. Gusto mo idadirect ka niya. Amen? So, just trust Him. Trust Him with all your heart, with all your mind, with all your soul. Diba? Hallelujah. Tandaan mo, kapatid,
Kapag ginawa mo yan, kung anong pinasimula ng Lord sa'yo, ay lulubos-lubusin niya. Amin. Tandaan mo, kapatid, hindi nagkamali ang Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon ay lagi lang nakatingin sa'yo. Kahit nasa malayo, di ba? Sabi nga sa Isaiah, lagi siyang nakatunghay sa atin. Lagi siyang nakamasid sa atin. Lagi siyang nakagabay sa atin. Don't ever say na, pinabayaan na ako ng Lord. The Lord never leave you nor forsake you. Tandaan mo yan, kapatid. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon, just stand still, at alamin mo kung ano yung kalooban niya sa'yo. Just stand still and know that He is your God. Amen? Tandaan mo, siya yung Diyos na lumikha sa'yo. Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hallelujah. At higit sa lahat, gusto ng Lord, pasasaganain ang buhay mo. Kahit kailan, ayaw ng Lord na nahihirapan ka. Kahit kailan, ayaw ng Lord na naghihikaos ka. Gusto ng Lord, sumagasagana ka. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Grabe, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Dakilain ka, Panginoon. You are so good, O God. You are so faithful, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napag-aralan namin, na narinig namin sa gabing ito, O God. Alam ko na palakas mo kami, Panginoon, na palakas ang mga kapatid. At patuloy namin itong malakaran at ito'y mag-manifest sa bawat buhay namin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kahit kailan, O Lord, you never leave us nor forsake us, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, gusto mo, Panginoon, kami ay mananagana, O God. Thank you. Sa bawat hinahawakan ng aming mga kamay, sa bawat ginagawa namin, sa bawat karunungan na ito, Panginoon, direct us, Panginoon. Ituro mo sa amin. Hallelujah. Every day, Panginoon, alam ko, may mga battle sa mga kapatid. But we believe we are more than conqueror, Panginoon. Tinapos mo na ito sa krus, Panginoon. At higit pa kami sa mananagumpay, Panginoon. Napakabuti mo, God. Right now, hallelujah. Tinataas din po namin ang aming head pastor, Pastor Tony. Hallelujah. Salamat sa buhay niya, Panginoon. And right now, Lord, the comfort and the strength, O Lord, patuloy mo, O God, na pinagkakaloob sa kanya, Panginoon. We know and we believe marami ka pang bagay, Panginoon, na pinagagawa, Panginoon. At patuloy mo siyang pinalalakas, Panginoon. Patuloy mo siyang pinagagaling, O God. Gaya nga ng sinabi mo, Lord, na pinagaling mo na kami, Panginoon. Pinalakas mo na kami, Panginoon. Hallelujah. Maraming po salamat sa gabing ito, God. Hanggang sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, dala-dala namin, O God, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, Panginoon. At maalala namin na ikaw pala ang Diyos na lumikha sa amin na sobrang napakabuti, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat at sa iyo lamang namin tinataas. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless everyone.